buyers. At the same time po, di ba, 6-figure earner ng company natin na yung dating hirap makapag-ipon dito po, kumikita na maganda. Kumikita po ng 6-figure, di ba? Kaya all eyes on all earth din talaga tayo mga partners, di ba? Before ko po tawagin yung speaker natin right now, isa din po itong naging gold executive ng company natin. Ayan, di ba? So, yung dati, di ba, OFW na hindi na-awardan dito po sa company natin, ina-awardan po yung sipag at syaga mo na ilalagay nyo po dito sa ano natin. The same time, isa din po itong OFW icon dito sa company natin. So, ayan, di ba, before ko po tawagin itong next speaker natin, sobrang excited ko po, di ba? So, ayan po mga partners, please help me welcome po our OFW icon, Mentor Vivina Verdes. Ayun. Thank you so much for that wonderful introduction. Grabe. Nakaka-pressure. Thank you so much. Napaka-pogi naman talaga natin ng mga host, di ba? Na ating host and sharer pala. So, gwapo ba si Coach Ian? Di ba? So, bago po magsimula, I believe everyone na nandito is most of us sa inyo is mga OFW. Okay? So, sa lahat ng mga OFW, kung saan ka man po na bansa right now, i-type mo po yan sa akin para naman makita ko kung saan-saan na mga bansa yung mga nandito right now. Ayan, shout out daw si Coach Nomer. Grabe yung isa kong anak na idol ako. Kung saan ako nagtotok, nandoon din. Okay, and then yes, tama po ang ating host. Isa po akong dating OFW. Di ba? Kaya kaway-kaway sa lahat ng mga single mom na mga nandyan, di ba? Single mom ka ba? Single dad ka ba? Basta breadwinner ka, ganun. Di ba? Yung alam mo na na may single, ganun. Tapos kung saan po ikaw na bansa. Lalo na po yung mga taga Dubai. Ayan. So I believe kumbaga na-inspired na po kayo doon sa mga inspiring story nila Coach Ian, yung mga bagsakan kanina. Alam mo, nakakasindi talaga kasi imagine mo batang-bata po sila tapos nangarap, di ba? Idinamay kayo, di ba? Sa lahat po ng mga nasindi ng link ng mga nandito right now, hindi po yan aksidente, di ba, na nandito ka. Siguro palagi kong ang sinasabi, lahat naman ng bagay na nangyari sa atin, nangyari yan for a reason somehow. So may mga dahilan po. 'Di ba kailangan lang matuto tayong magbasa, 'di ba, ng mga pangyayari sa buhay natin because sometimes nagpe-pray po tayo ng opportunity pero yung opportunity pala nandiyan na po sa harap natin. Ayan, 'di ba? So it is my pleasure, 'di ba? It is my privilege na na-invite na naman ako dito sa inyong team. Sobra talaga itong napakalapit din talaga sa akin. Kasi nasa iisang community naman talaga at iisang kumpanya po tayo. Iisa po ang layunin natin dito, kundi tulungan po ang lahat. Higit sa lahat OFW, di ba? At lalo na po yung mga nandito lang din, di ba? Kumbaga ito ay local and international po na mga empleyado na nagtatrabaho ka po, di ba? Na inilalaban mo yung oras mo para sa pera. Diba? So, hindi ka po aksidente nandito right now. Kung kanina po na-inspired kayo, pakinggan nyo po ako kasi hindi ko po yan sasayangin yung oras mo. Sisiguraduhin ko po, diba, na bago tayo magtapos, sasabihin mo sa sarili mo na yung 6 months pa na natitira sa'yo, diba? Ano ba sa'yo ang 2025? Isang taon ba to nalilipas lang sa'yo na wala lang? Or isang taon to na sasabihin mo, buti na lang nahabol ko. Buti na lang yung 6 na buwan, di ba? Kasi sa nangyayari po sa kumpanya natin right now, hindi na po ito yung panahon para magpa-petex-petex pa. Kasi sobrang pinadali, sobrang pinaganda, sobrang, kumbaga lahat grabe po yung ginawa talaga ng company natin. And I am so much grateful for that. And I really hope na na-appreciate nyo din po. Di ba? Sobra man yung mga roller coaster rides, di ba? Up and down na pinagdadaanan natin. But bottom line, nandito ka. So, i-type mo yan, stay. I-type mo yan, stay. Nag-stay ka. Hindi para sa upline, sa downline, di ba? Nag-stay ka para sa sarili mong pangarap. And of course, tama yun. Downline is, for me, talaga pong yan po yung pinarayurity ko. Nandito po ako para sa mga taong ipinaglaban ko, sa mga taong naniwala at nagtiwala sa atin. Yaman na yung mga apply natin kasi mga mayayaman na yun. Diba? Ilaban natin yung mga downline natin, mga kapwa, lalo na ako, diba, OFW na
naniwala, sumabay sa atin. So yun yung tayuan natin. 'Di ba? Tayuan natin yung ipinangako natin sa kanila. And you are so blessed na nandito ka po sa isang community ngayon na kung saan talagang masasabi ko na solid po. Na solido po kami dahil po sa mga challenges na pinagdaanan. Pero ito lang po yung talagang ma-share ko sa iyo. Nasa legit ka po na kumpanya no matter what happened. Ang ganda ng produkto, 'di ba? Hindi tayo tatagal ng 19 years. Guys, magsa-celebrate po tayo ng 19 years. And for me, marami pong negosyo. Maraming magandang kitaan. Pero ang tanong, ano po ba yung produkto? Yun ba yung tipong produkto na dadalhin hanggang sa henerasyon ng henerasyon mo? Yung hanggang sa ipapamana mo sa mga anak mo? Yung nasimulan mo? Then this is it. Kung ikaw yung tao ngayon na naghahanap po ng long-term wise na negosyo, hindi po mali yung pag-send mo, yung pag-click mo ng link. So pakinggan mo po ako hanggang dulo kasi sigurado ako marami ka pong matutunan at masisindihan ka talaga kung bakit mo siya kailangang gawin. Hindi lang para sa'yo, kundi para sa mga tao, sa pamilya mo, 'di ba? Na umaasa sa iyo, para sa mga tao na nagtitiwala sa iyo. Oh, 'di ba? Introduction pa lang 'yun. Anyway, slide please. Ayan. So, ayun. So, kagaya po ng sinabi ng ating host kanina, ako po ay isang katulad mo lang din na nangarap na ang isang pamamaraan ko sa panahon ko noon, okay, ang pamamaraan ko at ang naiintindihan, kumbaga yung naabot lang ng utak ko, ang naiintindihan ko na isa sa pamamaraan na mapapabilis ako sa pagkuha, sa pangarap, sa buhay na maganda para sa mga anak ko is pag-a-abroad. I-type mo nga dyan, di ba? I-type mo nga sa akin, di ba? Yung negosyo, kung naiintindihan mo. Kasi dito ipapaliwanag ko, maiintindihan mo na hindi pala sa pagtatrabaho yung mayaman ng isang tao. Dito makikita mo na isang buhay na patunay, ako po yung finished product, kumbaga. Ako po yung buhay na patunay na talagang tumawid ako, guys. Tumawid ako. Dinagdagan ko po yung hustle. Hindi lang po ako umasa sa sahod ko. Kasi nung naipaliwanag sa akin, nung tao na nakilala ko lang din, kagaya ng kwento ni Coach Ian kanina, nakilala lang din niya through online. Ako po, online lang din. Produkto po ako ng how. Palagi ko po yan sinasabi, from how to wow na life. Diba? So isang nanay na nangarap, 'di ba? Nung lumipad yung eroplano na sinakyan ko, nabuhay po lahat ng mga pangarap ko. 'Di ba? Ang sabi ko, ito na 'yun. 'Di ba? This is it. O ikaw isa ka din ba sa mga OFW na akala mo makukuha mo na ang lahat? Kumbaga, madali na para sa iyo kasi ano na, abroad na. Dolyaris na yung kitaan, di ba? Yung sahod mo, na feeling mo ang laki-laki na sa'yo ng 25,000. Sino sumasahod dito ng 25,000? Because way back, di ba? Sa panahon ko, yun po yung aking sahod. And sabi ko, grabe, sinulat ko na lahat ang mga pangarap ko. Sabi ko, ito na yun. Kaya lang, unfortunately, pagdating ko po dun sa bansa na pinuntahan ko, bumulaga po sa akin yung katotohanan na expectation versus reality. Alam niyo kung ba't ko nasabi yan? Sobrang taas po ng expectation ko. Pero yung realidad pala ng pagiging OFW is isang katotohanan yan na hindi yan pwedeng itanggi ng lahat. Naiikot lang pala yung buhay mo sa auno, katapusan, magsasahod, magpapadala. Di ba? Ulit-ulit. Auno, katapusan, magsasahod, magpapadala. And then you realize, oh, tika lang, 1 year na pala ako. And to tell you guys, doon sa 1 year ko, binigyan ko po yan ng parang katwiran sa sarili ko. Parang justification. Na-justify ko lang na, okay, it's okay, 1 year pa lang naman. Kasi nagbabayad pa tayo ng mga utang, syempre through agency. So nagbabayad tayo ng utang, kumbaga, okay lang yan. Kaya lang, second year, sabi ko, parang nakadalawang taon na pala ako. Di ba? Sabi ko, bakit parang wala pa din? Sabi ko sa sarili ko, in third year, pag wala pa din, mayroon wala, uuwi po ako kasi hindi po yan yung goal ko na mag-abroad lang ako, pangkain lang. Hindi po ang goal ko mag-abroad ako pang bigas lang, pang tawid, pang ilaw, mineral ko tubig. Hindi po yan yung goal ko, ba't ako nag-abroad eh. Nag-sacrifice ako, iniwan ko yung mga anak ko kasi somehow gusto ko makapag-ipon. O ikaw, isa ka din ba? Di ba? Nararamdaman mo na ako ngayon? Gusto mo mag-ipon para pag nakapag-ipon ka, uwi ka sa Pilipinas, magninegosyo ka dito, kumikita ka habang kasama yung mga anak mo. Pangarap mo ba yan?
Kasi yan po yung pangarap ko. Sabi ko sa anak kong panganay, nak, may balikan naman, mabilis lang to. 1 year, 2 years, babalik ako, magkakasama tayo. Kasi never in my life na iniwan ko yung mga anak ko. That's the first time na iniwan ko sila. Kasi kumbaga iniwan na nga sila ng tatay nila eh. Kaway-kaway dito sa mga ano na sumakabilang bahay, yung tatay. 'Di ba? Hindi pa naman sumakabilang buhay, sumakabilang bahay lang. Okay? So, para sa akin, hindi pwedeng iwanan ko sila ng ganun katagal kasi iniwan na nga kami ng tatay nila tapos iiwanan ko pa sila. Sa lahat ng mga nanay na nandito, alam mo ba na kung merong hindi dapat mawala sa loob ng tahanan, dapat ikaw po yun. Well, sa mga nandito na nag-migrate na, nandun na kayo, pamilya na kayo din, congratulations for that. At least kasama mo pa rin yung anak mo. Pero sa lahat ng mga OFW na nandyan, inilaban mo yung oras mo para sa pera, sukdulang iwanan mo yung mga anak mo sa Pilipinas, para sa akin, that's unfair. Para lang ba sa pera? Pera lang bang humahad lang sa'yo para hindi kayo magkasama ng pamilya mo? 20,000 lang po ba? 25,000 lang po ba ang halaga? Diba, nung bonding nyo, you know, the harmony ng family, yung mga moment na may mga celebration, na hindi kayo magkasama? Para lang po ba sa 20,000, 25,000? I don't believe, di ba, na yun lang yung value. So, napipilitan lang po tayo kasi wala po tayong choice. So, nandito po sa harap mo yung isang tao ngayon na grabe kong mangarap, mababang ano to, babae, pero sobrang taas ng pangarap, lumampas-lampas. Kasi sabi nga nila, kung mangangarap ka rin lang, abay, lakihan mo na, wala naman yung bayad yan. Kaya lang, kapag gusto mo nang maranasan, may experience, di ba? Yung pangarap na buhay na gusto mo din, you really need to work it out. Kailangan mo pong tapatan yung presyo ng pangarap mo. Kailangan mo talagang hatawin yan. Kailangan mo talagang gawa ng paraan by all means. Kaya nung naka 3 years ako, sabi ko, God, give me an opportunity. Bigyan mo naman po ako ng sign. Ano po ba yung plano mo sa akin? Kasi hindi po ako parang nandito lang na, parang yung, you know what I mean? Yung sinasabi nilang paycheck to paycheck. Hindi mo pa nakukuha, alam mo na ubos na sa, yung hindi mo pa nakukuha yung sahod mo, ubos na sa utak mo. Ang pinaka-worst noon, kung kailan oras ng sahuran, doon talaga sumasakit yung ulo mo. Kasi nga, hindi talaga siya nagkakasya, be. Diba? So, ramdam ba ako ng lahat? That's why, isa po ako sa nakapag-isip na sabi ko, bakit hindi ko ito try? Kasi dumadaan sila sa page ko. Ito ba dumadaan ba sa'yo? Sa page, sa newsfeed mo? So dumadaan sila, every now and then, sabi ko, totoo kaya yan? Yung tipong sinundo sa airport, tapos ginugroom nila sa salon, paglabas ng isang katulong pa, madam na yung aurahan. Eh yun yung pangarap ko eh. Kasi ano talaga ako, ambisyusang palaka talaga ako. Guys, magiging honest na po ako sa inyo, mukhang pera, gusto ko talagang yumaman kasi. Ayoko po kasi ng buhay na mahirap. 'Di ba? Para sa mga anak ko at para sa akin sa sarili ko, mas masarap yung ikaw yung tumutulong, hindi yung ikaw po yung tinutulungan. So to cut the story short, naghawa ko. Next slide please. So yun po yung aking buhay, 'di ba? Sa lahat po ng first time akong napanood, isa po talaga akong literal na katulong, guys. Pinaganda lang yung OFW pero guys, literal katulong po ako sa ibang bansa. Okay, unang amo ko nag-alaga ako ng baby, 'di ba? Alam mo yung tipong ang sarap ng mag-asawa na yun kasi safe na safe sila doon sa baby nila. Knowing na nakita nila paano ako mag-care, mag-alaga ng baby. Pero ang sakit sa kalooban ko kasi yung baby, yung anak ng may anak, inaalagaan ko. Pero yung mga anak ko, pumapasok sa school, punit yung ano, yung mga kilikili ng uniform. Yung isa, nababalitaan ko, pumasok, baliktad yung uniform. Yung isa, yung medyas, magkaiba yung medyas. I mean, parang sasabihin mo sa sarili mo na, bakit ganun? Parang unfair ang buhay, di ba? No, kung iisipin mo, pera lang talaga din ang mayroon sila eh. Kaya ka na-hire nila kasi may pera sila. Kaya iniwan mo yung pamilya mo, anak mo kasi wala kang pera. So guys, kumbaga gustuhin mo talagang yumaman. Sa lahat ng mga nakikinig sa akin right now, gustuhin mo pong yumaman ka kasi pangarapin mong yumaman. Hindi po masama, guys. Hindi masama magiging mayaman. 'Di ba? Sabi nila money is root of evil. That's not true. 'Di ba? The lack of money is the root of evil. Pinuputol kasi nila yun eh. Which is, kaya ka nga nakakapag-isip ng masama pag wala ka pera. Tama po ba? So yung po to, sabi ko grabe ang swerte ng baby, 'di ba? Alagang-alaga ko, halos ayaw ko pa na po ng langaw, ng lamok. Pero yung mga anak ko napabayaan.
So kaya araw-araw na ginawa ng Diyos, talagang iniipon ko yung 1 dirham. Grabe. Naranasan ko pa dati yung naglalakad kami ng kapatid ko sa Dubai. Sabi niya, ate, ano lang naman yan, 2 dirham lang naman yung tubig, di ba? Nauuhaw na ako, wala akong barya. Hindi ko mabitawan yung 2 dirham ko kasi kino-convert ko siya sa peso. 1 dirham is 15 peso. Sabi ko, grabe, maliit na tubig lang. Tapos parang 30 pesos. At the time, 2017, ang tubig nun, magkano lang? You can buy 9 pesos. Sabi ko, grabe, 30, hindi ako makabili. Kasi gusto ko, lahat ng pera ko, maano ko siya, magamit ko sa tao kasi gusto ko talaga guys makapag-ipon kasi gusto ko po talagang umuwi. Gusto ko po talagang makasama yung pamilya. Hindi ko po na ano yun, sinasabi nila na ang homesick daw is 2 months. 2 months, 3 months lang daw, 4 months, 5 months ang homesick. Hindi po natapos ang homesick sa akin. Kung ilang taon po ako doon, ganun po ako nagmamadali kasi gusto ko pong umuwi, kasi gusto ko pong makasama yung mga anak ko. And I really believe na kayo lahat na nandito, hindi mo din naman gusto na nandyan ka eh. Nagkataon lang po talaga na wala kang choice. So, yun po yung trabaho ko. So, after 3 years, next slide please. So, after 3 years po, isa po ako sa napakitaan po ng negosyo online. Ang sinabi sa akin ito, 2 magic words. Pauuwiin kita for good, ate. Uuwi ka na may negosyo. Uuwi ka na may, disenteng buhay para sa mga anak mo kasi sobrang ganda daw talaga ng negosyo, yung tipong mababago talaga yung kwento ng buhay, matutuldukan yung pagiging OFW ko. Eh, tika lang, sino ba naman ako para tumanggi sa sabi ko kahit anong klase, basta legal, moral, ethical na pamamaraan, wala akong apak na tao din. Gagawan ko po yan ng paraan. Guys, sa lahat po na nakakita ng opportunity na to na wala kang pera ngayon, gustong-gusto mo nang magsimula pero wala kang pera ngayon, ito po yung sasabihin ko sa'yo. Mas kailangan mo pong magnegosyo kung wala ka pong pera. Alam mo kung bakit? Sa tagal-tagal mo na dyan, kung ilang taon ka na dyan, hanggang ngayon, wala ka pa ding pera. Di ba po, napakalaking question mark niyan. Tagal na nating nagtrabaho, tapos dinaanan tayo ng napakagandang opportunity na pwedeng ikabago ng buhay mo, tapos wala kang pera. Nasaan ang hustisya? So, bigyan mo po ng hustisya yung pag-abroad mo. Diba? Magkaroon ka po ng goal sa buhay. Hanggang para ka kasi naglalaro ng basketball niya na walang ring. Trabaho ka ng trabaho. Padala ka ng padala. Hanggang kailan? I'm nothing against. Diba? Sa pagtatrabaho. Pero yung point ko ito, okay ka ngayon. Palagi ko talaga itong sinasabi. Okay ka ngayon kasi kumikita ka pa, malakas ka pa. Okay ka ngayon kasi na-provide mo pa yung pangangailangan ng pamilya mo. But what is life after OFW life? Kasi kung marunong kang mag-scroll dyan sa Softmate, ang dami dyan mga OFW dito ngayon sa Pilipinas na kung saan-saan na lang, kung anong nangyayari na pariwara na wala nang may gusto sa kanila. Kasi nga wala na nga silang pera, sanay ang pamilya nila na provider sila. Ang tanong ko sa iyo ngayon, kung sakali bang mawalan ka ng trabaho, na hindi mo na kayang mag-renew kasi wala ka na ding edad, ubos na yung edad mo, kailangan mo nang umuwi, meron bang magpo-provide para sa iyo? So ang ibig ko lang sabihin, kung meron kang ililigtas ngayon, kung meron kang ipa-priority, kung meron kang uunahin, walang iba kundi sarili mo. Sarili mo, guys. Walang ibang magpapauwi sa'yo. Tandaan mo yan. Walang ibang magpapauwi sa'yo. Walang ibang magpapaganda ng buhay mo kundi ikaw. Kaya nga minsan naglalakad kami ng mga anak ko. Sabi niya, ng anak ko, Mami, why up until now she's still working? Yung bunso ko kasi Inglesera yun eh. She's still working. Ang naisip ko, sabi ko, hindi naman lahat na ay kailangan nating alamin. Pero sa akin, baka ang tanong ko doon, anong ginawa niya nung kabataan niya? Inayos ba niya ang mga desisyon niya sa buhay niya? So ikaw po na nanonood sa akin ngayon, aayusin mo po yung decision mo. Kasi wala pong replay, walang rewind ang buhay. Yung decision na gagawin mo ngayon, magre-reflect yan, magmamatter yan in the future. So ang point ko, kahit wala kang pera, dinaanan ka ng opportunity nito ngayon, you might as well open up your mind and grab the opportunity kasi ang pera po, nagagawan po siya ng paraan. At sa lahat naman ang nakapag-join na ginugol mong mag-VIP, ano pa bang hinihintay mo?
Is it not enough na 19 years na? Sobrang ganda ng produkto natin. Eh kung nakakapagpadala ka nga ng pang birthday, pang festa, pang whatsoever, nakakapangutang tayo, ito po yung priority mo kasi ito po yung paghuhugutan mo pagdating mo dito sa Pilipinas. Guys, alam nyo, nung pinupush ako ng mentor ko na mag-VIP, to be honest with you guys, hindi ko siya naintindihan bakit niya ako pinupush na mag-VIP, 31 accounts. Kaya sabi ko, kung pwede naman pala 1 account lang, pareho lang naman yun, at least nagnegosyo pa din naman ako. Pero nung umuwi po ako dito, 2021, pandemic po yan. Okay? 2021, wala nang dirhams, wala nang sahod sa Dubai. Ang tanging kinakapitan ko na lang po yung VIP account ko. Na yung tipong isang pasok ng tao na magjo-join, 40,000, 60,000, 70,000. Sabi ko, buti na lang. Di ba? Buti na lang, hindi ko man naintindihan sa mga panahon na yun kung bakit pinupush ako ng upline ng mentor ko na mag-VIP ako. The good thing is, I am a very good listener. Kaya tama yung sinabi ng coach kanina nagsalita. All you have to do is listen to your coach. Kasi hindi po yan yung ipinapagawa niya po sa iyo, hindi po yun para sa kanya. Para po sa iyo. Kasi sila nandito na, kumikita na yung mga yan. Diba? So wag mo palaging isipin na para kang boksingero, na every time na pinapagul ka ng coach mo, ng mentor mo, akala mo para yun sa mentor mo, sa coach mo, hindi lang. Yes, of course, may agenda yung mga yan. Negosyante tayo dito, be. Pero lagi mong iisipin, sa lahat ng gagawin mo dito, pag hinataw mo to, hassle, ikaw naman at the first place yung makikinabang eh. So nung naintindihan ko yung negosyo, next slide please, magugulat ka. Diba? Kaya nga sabi ko, grabe pala. Ayun, bumalik. Anyari. Ayan. Ayan, dyan muna. Nung ginawa ko po yung negosyo, ito yung gusto ko pong maintindihan. Sa lahat po ng part-time, ginagawa yung ating negosyo, okay lang po part-time mo siyang gawin, but full-time attitude po. Yung commitment mo po, kahit na sabihin mong 1 oras mo lang siya mabigyan ng time, 2 oras mo lang siya mabigyan ng time, but at least sa mga oras po na yun, talagang dedicated ka, devoted ka, yung puso mo nandoon sa ginagawa mo, na totoo ka sa mga kausap mo, totoo ka sa pagtulong sa mga lahat ng mga kinakausap, sinisiren mo ng opportunity, you are that very passionate sa ginagawa mo kasi naniniwala ka somehow na yan yung magpapauwi sa iyo for good, na yan yung sasalba sa iyo pagdating mo dito sa Pilipinas. So ganun ko po naintindihan yung ating negosyo. So sa kakaisang oras ko, sa kakaisang oras, guys, tandaan nyo po, okay, yung pagiging consistency, yan lang naman po ang nagpapahiwalay ng mahirap sa mayaman eh. Kasi ang mahirap, kapag nahihirapan, ang pinakaunang ginagawa niya, nagki-quit. Kasi di ba sabi nga nila, that is the easiest things to do, to quit. Yan po yung nagpapaseparate sa mahirap at sa mayaman kasi ang mga taong yumaman, di ba? Hindi naman yan ibig sabihin walang mga tinawid na mga challenges, pero mas pinili nilang magtuloy-tuloy. Kasi naiintindihan nila na sobrang rewarding pagdating sa dulo. So di ba, so tuloy-tuloy ko 1 hour every day, minsan pag day off ko, lahat na ng oras ng the whole day, andun ako sa negosyo ko. Kasi naiintindihan ko na sa pagnenegosyo, pwedeng mabago yung buhay ko. Okay, so sa kakaisang oras, grabe guys, sumabog yung income natin. I mean, hindi po yan yung pinakamalaking kinikita dito sa negosyo natin. Marami pong kumikita ng mas malalaki. Pero bakit sobra po akong grateful? Ay grabe, may mga nag-slide dyan sa ating screen, guys. Tech. So, grabe po yung pag ginawa natin ng paraan yung everyday 1 hour. So, 1 hour everyday, that is 365 hours in a year. And grabe po yung mga learnings doon na natutunan ko. At dito po makikita nyo po na talagang hindi man po ako, kumbaga, ganun pakalaki kong kumita, pero grateful ako kasi after pandemic, saan mo ako pwedeng ipaslak? Saan mo ako pwedeng isalpak? Hindi mo nga ako nag-aral, di ba nga? Tagalinis nga lang ang person, di ba? Tagabantay ng bata, taga-alaga ng mga hayop, di ba? But imagine, di ba? Dahil lang sa opportunity na nakita ko before pandemic time, so, yan po, talagang umpisa na pong sumabog-sabog yung income. And kahit po ako mismo sa sarili ko, hindi ako makapaniwala. Pero magiging honest po ako sa inyo, first check ko po dito, kumita po ako ng maliit lang. Tuwan-tuwa na po ako doon. Bakit? Kasi sabi ko, totoo pala.
Kung nakatanggap ako ng maliit, totoo pala. And naniniwala ako na lahat ng kumikita ng malaki dito, nagsisimula po talaga yan sa maliit. Kaya ikaw na nandyan ngayon na nanonood sa akin, na inaaral mo pa lang yung negosyo, kaka-join mo pa lang, that is okay. Kailangan mo lang talunin mo yung sarili mo kung sino ka kahapon. Kung magaling ka kahapon, mas gagalingan mo ngayon. Palagi ko ngayon sinasabi, nandito ka sa negosyo natin, hindi yan para sa ibang tao, para sa'yo, para sa sarili mo. Kasi at the end of the day, mapapagod ka sa trabaho mo. Ang sasabihin mo na lang talaga sa sarili mo, guys, buti na lang nakinig talaga ako sa coach ko, sa mentor ko, sa mga Zoom event na inspire ako sa mga kwento, ginawa ko yung negosyo, tinayuan ko lahat ng kailangan kong gawin. Kasi pagdating talaga sa dulo, guys, sobra pong rewarding. So yan po yung mga income ko na magkano lang ba ang sahod ko? 25,000. Pag rumakit-rakit ako sa Dubai, kasi pwede mo naman na ibenta oras mo doon, mag-part-time ka. Pwede akong kumita dyan ng 30, 40, pero patay na yung katawan ko noon. Yung tipong ipapahinga mo na lang, itatrabaho mo pa. Diba? Pero dito, guys, kaya nga diba sinabi ko palagi, may mali. Part-time, 132,000. Part-time. Full-time. Madaling araw, gising na ako alas 5, matatapos ang trabaho ko alas 10 ng gabi. Full-time, 25,000. Kung sa simpleng numero, hindi ka po marunong magbasa, may problema ka po talaga sa pagyaman. Di po ba? Ganun po ang problema ng Pilipino. Pag nakalagay, nakapaskil dyan sa labas, hiring, minimum 600 plus whatsoever, magkano isang araw, ang dami pong nakapila dyan. Di ba? Bigyan mo ng flyers. Di ba? 5 to 10,000 every week or every month. Pag-iisipan pa nila. O kaya, di ba, tama daw. May tama talaga pag hindi mo to naintindihan. Tama po ba? So, next slide, please. So, ito gagawin mo to. Ang tingin ko kasi dito sa negosyo na to, guys, dito sa opportunity na to, this is not just about money. Kasi kung itutuloy mo mamaya yung slide ko, this is something na makakauwi ka, mayu-unite mo, magkakasama kayo ng pamilya mo dahil sa opportunity na to. Pwede naman yan. Kahit wala ka negosyo, pwede man kayo magsama. Kaya lang magutom kayo, babalik ka rin sa ibang bansa. Tama po ba? So ako po yung tipong umuwi po talaga ako for good. Kahit sa hinagap, hindi ko na talaga isipin bumalik pa sa abroad. Sa sobrang ganda po ng nangyari sa akin. Okay, next slide please. Imagine mo yung mga ganyang klaseng income. So ito na. Noong pong nagsimula ako, hinataw, sineryoso ko yung negosyo natin, hindi ko po alam na may mga ganito pala. May mga award, may mga marirecognize ka, may mapupunta ka sa top 1, may mga ganito. Kasi nga, hindi nga po ako nag-aral eh. Kasi nga hindi ako, kasi yung teacher namin dati, nakikita ko nagtitinda ng Avon, nagtitinda ng tusino, nag-gets nyo ba ako guys? So sabi ko, akala ko malitin yun eh. Pero ako pala yung tao na makikinig po ako sa'yo kapag ka po ikaw ay may resulta. I am that person na result-oriented. Kahit wala kang narating, pero sobrang ganda ng resulta mo sa buhay, sobrang effective lahat ng bibitawan mong words para sa akin. Kasi, palagi ko talaga sinasabi, kahit anong bigkasin, banggitin, sabihin mo, basta't ikaw ay effective sa ginagawa mo, tama lahat ng sasabihin mo. Makikinig talaga sa'yo yung tao. So dito ko nasabi sa sarili ko na pwede naman pala. Kahit hindi nag-aral, pwede pala akong makakasama sa mga gayla-gayla night, yung mga aurahan na ganyan. Diba? Na ang ginawa ko lang naman guys, sineryoso ko lang po talaga yung negosyo. And I believe lahat po nang nandito, deserve mo to. Oo. Nagkataon lang na wala ka pang coach na nakapag-guide sa'yo, wala ka pang nakitang tamang opportunity para sa'yo, community na para sa'yo na mag-guide. Kasi ako naniniwala, sa lahat ng aspeto ng buhay na papasukin mo, kailangan mo talaga ng mentor na mag-guide sa'yo. Hindi po ako magaling. Nagkataon lang po na sobrang galing po ng mentor na nakapag-guide talaga sa akin. And you are so blessed today kasi yung coach na ginamit as instrument, yan po yung tutulong sa'yo na makakatawid ka din na kung ano yung mga nakikita mong inspiring story right now, somehow pwede rin po yan mangyari sa'yo. So next slide please. So ayan po yung mga na-experience natin. Di ba? Sige, sagot. Tatanungin ko kayo, mukha ba yung katulong?
Oh, di ba wala na, be? So kahit anong sitwasyon ng buhay mo ngayon, sad-sad ka ba? Are you on your sa tinatawag na rock bottom yan? Taob ba yung bangka mo? Walang-wala ka bang kapera-pera? Yung bang tipong ikaw na lang ang naniniwala sa'yo na pwedeng mabago yung buhay mo? Alam mo guys, ito yung sasabihin ko sa'yo. That is okay. It's okay. Kasi yung babae po na yan, grabe po yung mga naitawid. Kaya ako naniniwala, it doesn't matter kung ilang beses kang nadapa at nagkamali. Ang nagmamatter, ilang beses ka ba mo ba kayang tumayo para itayo ulit, di ba? Yung pinaniniwalaan mo sa sarili mo, laban lang, tuloy lang, kasi sobrang rewarding pagdating sa dulo. So isang po yung katulong dyan, katulong lang yan. Next slide please. Dito sa next na to, ma-amaze ka. Di ba? Kasi sa susunod na slide, dyan po nakaranas yung isang inday, di ba? Isang kadama, isang, anong tawag ba sa ano? Nani sa Dubai, nani ang tawag eh. Sa Hong Kong, isang konyang. 'Di ba? Yan po yung katulong na wala naman talagang alam sa pagninegosyo. Kamalayan ko ba dito? Kasi baka ikaw yung isa na nandito na, ay kayo lang yan kasi magagaling kayo. Haler. Kung nakausap mo po ako ng panahon na nagsisimula ako dito, hindi mo gugustuhin makinig sa akin. Kasi paulit-ulit po yung sinasabi ko, hindi ko po alam paano umpisahan. Hindi ko rin po alam paano tatapusin. Ang mararamdaman mo lang sa akin, nung nagsisimula ako dito, sobrang taas po ng excitement ko. Yung gano'n na feeling. Kaya may nakukuha ako, napapajoin ko. Pag tinanong mo, wala silang naintindihan. Kaya lang na-excite lang din sila. Di ba? Kaya dapat yung mga nandito, dapat excited ka lang. I-type mo nga yan dyan. Excited. Kasi yan lang po talaga. Di ba? Yung, alam mo yung pinakagasolina ko. I do the business na always excited. No matter what happens sa family, sa love life, sa trabaho. Kasi along the way guys, na kinukuha mo po yung pangarap mo. Hindi naman po ano yan eh. Hindi po siya bed of roses eh. Hindi po siya smooth. No, nagkakamali ka po. Talagang habang kinukuha mo yung goal mo, hinihit mo yung kung ano man yun, kinukuha mo yung pangarap mo along the way, sobrang daming ititest ka, susubukin ka. Diba? Up and down, twist and turn. Diba? Diba? So, grabe po. Pero, wag ka. Nung umaten ako dyan sa mga event nag-travel na nasabi ko na lang sa sarili ko na buti na lang. Tinuloy-tuloy ko talaga. Otherwise, hindi ko po siya ma-experience. Kasi sa lahat po ng nandito right now, libre po yung travel dito sa atin. Guys, kapag sineryoso mo po talaga yung negosyo. Yung travel po na yan, wala po akong ibinayad dyan. Di ba? Wala po tayong gastos dyan sa sarili mong bulsa dyan. Libre po yan. Gusto mo bang free travel? Kasi may travel na naman tayo. O, magta-travel na naman kami. Di ba? So, ito, bigyan ko kayo ng konting, parang knowledge ko. Nakuha ko, napulot ko dun sa pagta-travel ko. Doon ko po naisip na travel is not just fun. Travel is not just travel. Travel is somehow na nakakapag-collect ka po ng magagandang experience sa buhay mo na mahirap mo na talaga siyang makalimutan. Kasi sa lahat ng bansa, lugar na experience ko, nakita ko, nasabi ko talaga, ang lawak pala ng mundo. Sobrang ganda pala ng mundo na to. Ang daming magagandang bagay na hindi ko pa pala nakita. Anong ginagawa mo dyan sa apat na sulok ng bahay ng amo mo? Diba? So it's about time na kailangan mo pong kumbaga lawakan pa, 'di ba? Na ang buhay po hindi ka po ipinanganak, 'di ba? Para sa katapusan magsasahod, magpapadala. Kasi who would have thought na itong isang babae na nagsasalita sa inyo ngayon ay kahit papano nabibiyayaan pala na magiging awakener. Na-awaken ko po yung mga taong nakakapakinig sa akin.
'Di ba? Yung nai-inspire ko sila somehow. Umaabot sa point na napapaiyak ko po talaga, lalo na yung mga OFW. Sinong mag-akala na kaya ko palang mag-ambag on that way? Kasi kung nandun lang ako sa Dubai, iikot lang din yung buhay ko sa AUNO, katapusan magpapadala. Hindi mo mahanap yung galing mo kasi natakpan ka na kailangan mo magtrabaho para sa pera, para sa sahod, para ma-sustain yung pangangailangan ng pamilya. Sa lahat ng kabataan na nandito, paano mo malalaman kung saan ka magaling? Ano ba yung, how can I say, like talent mo or gift ni God para sa'yo? Kung itatali mo yung sarili mo sa AUNO, katapusan. Kaya nga ang daming mga talento, di ba, ng mga tao na inilibing kasama nila yung mga talent nila kasi nakulong na lang sila sa AUNO, katapusan. Dito po, nahanap ko po yung sarili ko. Na ito pala, dito, kaya pala ako binuhay. 'Di ba? Ni God kasi sabi niya, ibubuka mo yung bibig mo, 'di ba? Yung puso mo, yung mga taong makikinig sa iyo, 'di ba? Na nanghihina, 'di ba? Somehow maa-awaken mo, matutulungan mo sila, 'di ba? Kaya sa lahat ng nakikinig sa akin right now, laban mo 'yan kasi yung laban mo dito, hindi mo 'yan laban mag-isa. Nandito po kami, nandiyan yung coach na nagtawid sa'yo. 'Di ba? Gawin natin to hindi lang para sa sarili mo. Gawin mo to para sa mga tao na umaasa kasi mas masarap yung mayaman ka kasi mas marami ka pong matutulungan. Kung meron ka bang 1,000,000 sa tabi mo ngayon, kinakagat ka ba niyan? Bakit sinasabing masama ang pera? Hindi po. Kung masama ka, nagkapera ka, lalo kang sasama. Pero kung mabuting tao ka, nagkapera ka, mas lalo kang magiging mabuting tao. Period. Di po ba? So tingnan mo naman yung nangyari. Kaya ako po talagang lagi kong sinasabi, kahit anong mangyari, hanggat nandyan yung kumpanya, hindi ako aalis, ibubuka ko tong bibig ko, isishare ko tong opportunity kasi dito po kami nagkakasama ng pamilya ko, dito ko po naitawid yung mga anak ko sa napakagandang buhay. Kung nasaan man ako ngayon, kasi makikita nyo, next slide please. Makikita nyo po sa mga next na slide ko, okay, grabe yung mga travel, di ba? Hindi lang pala doon nagtapos. Ang dami nating napuntahan. Iba-ibang kulay ang tubig niyan kasi iba-iba po ang lugar na yan. Di ba? Local and international, nakapag-travel na din po tayo. Ayan. So next slide, please. So, kung mapapansin nyo, doon po may makikita po kayo mamaya iba't ibang klaseng condo unit po. Kasi yun po yung so far na na-achieve. Hindi po ako nabaliw sa car. I mean, okay lang kung car talaga yung goal mo. Pero ako po kasi, para sa akin, kasi medyo marami akong anak, so gusto ko, magkaroon ako ng maraming condo unit kasi na-experience ko dati yung ipapahiya ka ng may-ari ng bahay, paaalisin ka, puputulan ka ng tubig, puputulan ka ng ilaw, kaway-kaway sa lahat ng mga nakarelate nandito. Puputulan ka ng ilaw, puputulan ka ng tubig. Ano, wala kang choice kasi hindi ka po nakabayad eh. Tama po ba? Sinabi ko talaga sa sarili ko yun, 2024, kahit kailan hindi na yan mauulit. In 2025 and so on and counting, sabi ko ako po ang magpapatira at magpaparent at hindi ko gaganyanin yung mga tao. Diba? So ikaw ba yan na tipong nangarap ka din na kung ano man yung masasama na na-experience mo sa kapwa mo, sasabihin mo, hindi ko yan gagawin sa kapwa ko. Diba? So ayan, next slide please. So, ayan, grabe po yung mga tao. Guys, dito bago ka po kumita, kailangan mo pong makapag-create ng mga taong kumita din under you. So, mag-focus ka lang sa pagkita, pag-mold ng mga leaders, di ba? Doon ka po mag-focus kasi ang income is given. Susunod talaga siya. Kung hahabulin po natin yung pera, para po yung butterfly. Ang hirap pong habulin ng butterfly. Pero pagandahin mo lang yung ginagawa mo. Pagandahin mo lang yung garden mo. Ano mo siya, i-nurtured mo, i-cultivate mo, abunuhan mo. Focus ka doon, then the butterfly will comes in. Ganun po ang naintindihan ko sa energy ng pera. Alam nyo ba guys na may energy po ang pera? Ang pera po para po yan na boyfriend mo or asawa mo. Kapag hindi mo yan marunong alagaan ka, aalis po, lalayo po yan sa'yo. Yun po yung naintindihan ko. Kaya nung naintindihan ko na nasa pagtulong lang pala, di ganun doon tayo. Ang mundo na to bilog. Kung ano yung ibinabato mo, yun po yung nagbabounce back, yun po yung bumabalik sa'yo. Dalawang klase yung karma. May good karma, may bad karma. It's up to you. 'Di ba? Kasi ikaw naman yung kung ano yung gusto mong 'di ba?
ma-harvest somehow. Ayan, sa next slide please. So, ayan po yung mga units natin right now, 'di ba? Imagine nyo guys, isang katulong, 'di ba? Isang katulong na dati walang bahay, yung tipong naalaala ko dati nakatira kami sa isang release doon sa Banana Island, sa mga taga Santo Tomas na nandito. 'Di ba? Yung talagang hindi lang siya basta ang lugar ng mahirap, squatter talaga literal. Yung tipong pag may nag-aaway madaling araw, wala kang Diyos, magigising ka kasi dikit-dikit yung bahay. Pag may nasunog na isa, sunog lahat. Parang mga gano'n na klase na buhay. Yung tipong kahit anong linis mo sa loob ng bahay mo, parang ang dumi pa din kasi kasama mo yung ipis at daga, part of the family. So yan po, yung ganun po kaaba, di ba? Ganun po kahirap po yung pinagdaanan ko. Kaya I once declare a war in my life. Ang tawag ko doon is war against poverty. Kasi gusto ko po talagang mabigyan po ng magandang buhay yung mga anak ko. I mean, guys, hindi man ako talagang kami mayaman or what, but at least hindi ko na kailangan maghintay ng Pasko para makabili ng prutas. Hindi ko na kailangan maghintay ng may mag-birthday para makapagluto kami ng spaghetti. Gusto mo magluto ng spaghetti oras araw-araw, pwede. Bumili ka ng prutas everyday, pwede. Ang daling magdesisyon sa buhay, guys, pag may pera ka. Kaya, kailangan mo pong maitawid yung sarili mo. Na huwag ka pong magkasya sa pagiging empleyado lang. Pilitin mo, gustuhin mo. Yung mga yung nagbo-born talaga yung desire mo na by all means aralin mo talaga, gawin mo talaga yung negosyo kasi only then doon ka lang po talaga makakatipid. Tandaan nyo palagi, yung binibless po, yung nire-reward po ni God, yung po talagang alam mo yun, consistent po yung ginagawa niya na hindi siya nagpapa-distract. Yung talagang humahataw talagang, totoo talagang, alam mo yun, nagsisipag. Yun po yung binibless. Pag dalawa ay halimbawa yung nagpe-pray, yung isa after ng pray natulog, yung isa after niya nag-pray, humataw siya, sinong ipi-bless? O, di ba? So, parang ganun lang. Ay, hindi ako naniniwala na ito daw networking, trabaho daw to ng mga tamad, kahit wala ka daw ginagawa, siguro pag na-build mo na yung grupo mo, pero sa lahat ng nagsisimula, parang awa mo na. Aralin mo po yung negosyo mo. Hindi po ito na negosyo lang ng mentor, ng coach mo, negosyo mo po ito. At the end of the day, ikaw po yung titira sa ganyan na kagaganda ng mga condo unit. Alam nyo guys, lately lang, yung anak ko nagka-chat kami, yung para magsasabi siya, Mama, saan ka po na unit? Sabi ko, nandito ako sa ganitong unit. Bakit ikaw? Nasaan ka ba? Mama, patap po ako. Nandito po ako sa ganitong unit. So doon ko naisip na, wow, ang dami ko na palang unit. O di wow. So, it is just, I mean, a joke, kidding aside. Pero doon ko nasabi na, grabe no, yung kami dati, di ba? Ngayon parang naisip mo, bago ka marating ng mga bisita mo sa loob ng place mo, ng kondo mo, ilang gwardiya pa yung sa unang gate, pangalawang gate, tapos kailangan pa talaga nila ng top card. Kailangan ko pang tawagan yung guard na papasukin sila. So, parang sa ganun, kasimple na nasabi ko, grabe. Pwede naman pala talaga, di ba? Pwede ka pong yumaman, maniwala po sa akin, hindi po mahirap yumaman, komplikado ka lang mag-isip. Kasi sobrang dali lang talaga. Sundin mo lang kung ano po yung pinapagawa ng coach. Guys, ako po talaga lagi kong sinasabi na hindi po talaga ako magaling ni sa pagsalita before hindi ako marunong, pero sobrang galing ko lang sumunod. Yun lang po talaga yun. Kaya ikaw, ang gagawin mo lang talaga ngayon, balikan mo yung coach mo. Coach, ano ba yung pinagsasabi ni Mentor Bibina na nag-VIP siya? Ano ba yung VIP? Di ba? Ano ba yung paano ba ako kumita? Coach, ilan po ba yung tao na dapat ipakausap ko sa'yo? Ilan po ba dapat yung naku-close deal ko everyday para kitain ko yung 100? Mag-usap kayo, mag-meeting kayo. Di ba? Kasi tandaan mo, tumaya ka dito nagbitaw ka po ng pera. Kaya palagi pag may nakakausap ako ng mga OFW na nagbibitaw ng pera na wala nangyari, talagang parang tinutusok po talaga yung puso ko kasi hindi dapat ganun. Nagbitaw ka ng pera sa may gagawin ka din. May gagawin din yung coach mo. Pag hindi ka pinapansin ng coach mo, kulitin mo yan kasi nananahimik ka, ginulo-gulo yung buhay mo, di ba? Pinapakitaan ka ng opportunity na napakaganda. Ngayon na nagising ka, ayaw kanyang tulungan, ayaw kanyang samahan, di ba? So ako po, way back in my time, sobrang kulit ko po sa mentor ko. Kasi naisip ko na hindi ito negosyo ng mentor ko, negosyo ko to. Treat yourself as if you are the owner of your own business.
Pareho tayong distributor dito sa loob ng kumpanya natin. Nagkakatalo na lang kung gaano ka ba kalupit, kung gaano mo ba ginalingan, kung gaano ba yung skills mo, kasi yun talaga po yung mga kailangan. Hindi kita babaliwin dito na okay, mag-join ka, itago mo yung kit mo dyan at saka product mo, and then one day, okay, balikan mo na lang. Pag kumikita ka na, wala pong ganun. Lahat ng bagay na may value sa mundo, nilalagan po yan ng action, di ba? Consistent, at pagiging good listener to your mentor. So, yan po yung nangyari sa akin, and I really hope na na-inspired ko po kayong lahat, guys. Grabe. Hanggang ngayon, naisip, talagang hindi pa din, sabi ko, grabe, totoo. It's like I was just dreaming. It is a dream come true. So, alam ko, ikaw ngayon, nasisindihan ka, na sabi mo na, grabe naman. 'Di ba? Grabe naman. Sobrang ganda naman. 'Di ba? Sana all. Huwag ka pong magsana all kasi pwedeng-pwede po talaga itong mangyayari sa'yo. All you have to do, kung ano po yung ginawa namin, gagawin mo lang. Along the way, uulitin ko, pag kinukuha mo po yung pangarap mo, maraming dadaan na challenges, marami, pero huwag ka pong tutupi kasi tinitest ka lang talaga kung hanggang saan yung faith mo doon sa pangarap mo, gaano ka ka-faithful. So next slide, please. Ikaw, para kanino ka ba bumabangon? Di ba parang Nescafe lang? Sa Padalastas, naririnig niyo ba yan? Para kanino ka ba bumabangon? Kasi ako po, bumabangon po ako araw kahit pagod. Kasi okay lang pumapagod. Pag pagod ka, ipahinga mo yan. Pag gutom ka, ikain mo lang. Tama ba? Pag pagod ka, ipahinga mo. The next morning is another gift. Another chance. Di ba? Na ihataw mo talaga, ituloy-tuloy mo. Diba? Kasi alam mo kung bakit ka nandito. You must have your deepest why, bakit mo gagawin. Na hindi lang po para, kasi tingnan nyo guys kung para sa akin lang, siguro mahirapan lang ako ng konti, titigil na po ako. Bakit? Sanay na po ako sa hirap eh. O diba, sanay na ako sa ibang bansa na matutulog ako. Umabot ako sa point na mamimili ako guys. Yung oras ko kung saan ko gagamitin, itulog ko na lang ba kasi wala na talaga akong oras, hindi na abot ng 2 oras, 3 oras, or ikakain ko pa. Umabot ako sa gano'n na point, mamimili ako sa sobrang pagod ko kahit hindi na lang po ako kakain. 'Di ba? Pero alam ko po kasi kung bakit ko 'yun ginagawa. Yung pagod na ako sa work ko pero ginagawa ko pa din yung business ko. Kasi alam ko po yung dahilan ko kung bakit. 'Di ba? Lagi nga nilang sinasabi, the how, 'di ba? Madali na lang 'yun kapag alam mo na bakit ka nandito. So, itong mga kabataan, sila po yung dahilan kung ba't ako nandito. Kasi sabi ko nga, lumaki na nga akong mahirap, ipapasa ko pa ba sa kanilang kahirapan ng buhay? Alam mo ba na ikaw na nanonood ngayon, oo, ikaw. Diba? Individual. Diba? Ikaw na, alam mo ba na pwede pong ikaw ang maging instrument para po maputol yung kahirapan ng pamilya mo right now kung ano man po yung sitwasyon na mayroon kayo. Isang dahilan ko ba't pinilit ko talagang makatawid, yumaman, rumisulta sa buhay, na hindi ko na problema yung pera. Alam niyo kung bakit? Anong nasa Dubai ako, sobrang dami pong lumalapit, pamangkin, pinsan, na alam mo yung umiiyak ka na lang sa sulok kasi gustong-gusto mong tumulong. Pero mas naaawa ka sa sarili mo kasi mas kailangan mo ng tulong, di ba? So how can you help if you yourself is helpless? May ganun tayong puso eh. Gustong-gusto natin tumulong kasi masaya tayo pag nakita natin na masaya yung mukha ng nabigyan natin. Pero paano kung nasa sitwasyon ka na ikaw mismo nangangailangan ka ng tulong? So yun yung sinabi ko sa sarili ko, kailangan ko po talagang magpayaman para itong mga batang ito. 'Di ba? Yung mga batang yan, grabe. Kahit pa siguro mag-asawa na yung mga yan, hindi yan aalis sa akin kasi sobrang ganda ng buhay nila dito sa akin. Ikaw ba yung tipo na gano'n pag umuwi ka dito? Diba? Yung tipong yung mga anak mo talagang dumidikit sila sa'yo kasi maganda yung buhay na kasama ka nila. Or ikaw ba yung tipo na anak, pwede ba ako dyan? Dyan muna ako, dito muna ako. Yung ganun, pagpapasapasahan ka nila kasi wala kang sariling naipundar para sa sarili mo. So life is a matter of choice. Pinipili po yung buhay. And alamin mo po kung ano po yung buhay na gusto mo maging after 1 year or 2 years from now. Kasi ako talagang kumbaga, pinipili po siya. Actually, it's a decision. Okay? So sila po yung dahilan. Ang malungkot sa kwento ko, yung i-impart ko lang sa inyo sa pagiging OFW ko, ito matatapos na ako. Nung dumating po ako dito,
alam nyo guys, kasi pandemic yon. Ang sinalubong po ng mga anak ko, yung luggage ko, yung gadget ko, yung tsokolate na mga hinabili nila. Kasi 6 years po, hindi kami magkasama. So nawala po yung harmony ng nanay sa anak. Di ba? So, di ba parang ang sakit sa pakiramdam na ang tagal mo silang namimiss, ang tagal mo silang, kasi nakikita mo lang, video ko lang, pero nung dumating ka, ang sinalubong nila yung dala mo, hindi ikaw. At ang pinakamalupit pa doon, yung tipong kahit nandyan ka, umalis ka, o dumating ka, okay na sila. Sanay na sila na wala ka. Kaya sa lahat po ng mga OFW na makapakinig sa akin right, na huwag mo po masyadong tagalan na dyan. Magkaroon ka po ng goal setting sa buhay kung hanggang kailan, next year na lang ba ikaw? Last contract na ba yan? Dapat may mga ganun ka. Kausapin mo kasi yung coach mo, coach, gusto ko po na talaga bubuwi. Paano po ba talaga yung gagawin? Paano ba ako mapapabilis? Kasi araw-araw po na lumilipas, hindi mo na po kontrolado kung ano po yung dadatnan mo dito sa Pilipinas. Kasi nung dumating po ako talagang, nasasabi ko na lang na, grabe no, ito pala yung pasalubong ko. Ito pala yung reward ko sa pagtitiis ko. 'Di ba sa tagal na halos na lang doon kahit oras ng pahinga ko, tinatrabaho ko, makapag-aral lang sila, makapagdamit lang sila ng magagandang mga damit. Gusto ko kasi makita ko yung mga kaibigan nila na sila din maayos din sila, nakakasabay kahit pa yung mga ganun kasi ganun tayo na nanay eh. So parang mas pinili mo pa, imbis na kausapin mo sila ng matagal sa call, mas pinili mo pang i-part-time. Which is akala nila nakalimutan mo sila. Kaya pag uwi mo dito, hindi ka na nila pinapansin. Okay lang nandyan ikaw, okay lang wala. Di ba napakasakit nun? Kaya, guys, ito po yung iwanan ko sa inyo. There is no place like home. Tandaan mo yan. Siguro nakaranas ka din. Lahat ng nandito naging anak ka din. Tatanungin kita ngayon, anong pakiramdam ng isang anak na wala yung nanay sa loob ng tahanan? Di ba po may kulang? Anong pakiramdam ng anak na hindi kasama niya yung nanay niya, yung tatay niya, sila-sila lang lumaki? Di ba po may kulang? Kaya yung anak ko nga ngayon na ginagawa niya yung business, lagi niya sinasabi sa mga OFW, isa po akong anak na minsan naiwan ng pamilya ng nanay. Kaya ramdam na ramdam ko po tita, sabi niya, oh, ramdam na ramdam ko yung pakiramdam ng isang anak na walang nanay. Kaya po tita, huwag mo na pong tagalan. Di ba parang totoo yan guys, totoo yan. There's no place like home. Kung pera at yung pumipigil sa'yo para hindi ka makawi for good, well, I am here in your front right now telling you that there is a God's opportunity. Ang tawag ko dito, it is a heaven-sent opportunity for me. Kasi dito po talaga na-unite kami, nagkasama kami right now. Ang sarap lang gumising na nandyan, may pagkiss yung anak mo, nahahag ka ng anak mo. How are you today, mama? How's school? Anong nangyayari sa maghapon? Nagkakakumustahan kayo? Hindi mo po yan kayang bayaran ng pera. Kaya lang kailangan mo ng pera para mo mangyari yan sa inyo sa pamilya na hindi na kayo magkakahiwalay. Kaya please lang, di ba? Gawin mo to, hindi lang para ka kumita. Gawin mo to para makasama mo na yung pamilya mo. Kagaya niyan, ang daming mga nangyayari sa mundo ngayon, hindi na natin kontrolado. Kung tatanungin kita ngayon, kung bibigyan ka ng chance na hanggang bukas ka na lang, ano po ba yung una mong sasabihin kay God? Siguro ang i-request mo, please give me 1 more days, makauwi ako sa amin. Kasi gusto ko, kahit anong mangyari, magkakasama kami. Di ba gano'n naman po talaga? So I really hope na na-inspired or na-enlighten po kita kung bakit mo kailangan gawin to, kung bakit mo kailangan seryosohin mo to. Napaka-unfair ng buhay pag tingnan mo guys ha, pag hindi mo inayos yung decision mo ngayon, ito na. Pag umuwi ka, nawala kang dala, kasi hindi mo sablay-sablay yung mga decision mo. Nakarinig ka ng ganitong klaseng kagandang opportunity, pinaglagpas mo sa tenga mo, 'di ba? Para kang tengang kawali. Umuwi ka dito kasi nga hindi naging maayos ang lahat, umuwi ka ditong mahirap ka. Ang dala mo lang ay gintong alaala. Okay, so umuwi ka dito. Alam mo guys, napaka-unfair ng buhay pag mahirap ka, lalo na sa Pilipinas. Alam niyo kung bakit? Kapag po nakasasakyan ka, papasok ka pa lang sa mall or sa hotel, naka-valid parking ka po. Iga-guide ka po ng ang gaganda ng mga uniforme nila, di ba? Mga security guard lang pala.
Ang tawag sa'yo, ma'am. Di ba? Pag mayaman ka, manghiram ka ng kotse dito, ang bilis kang pahiramin. I-offer pa sa'yo yung kotse nila. Pag mahirap ka guys, kahit magpakawa ka, hindi mahiram yan. Magpahiram sa'yo, takot yan, mabangga mo, wala ka pang bayad. Ganun po kahirap pag walang pera. Ang kilo po ng bangus dito, mga ganyan, isda ngayon, 1,000 po, halos 2 na lang po yung mabibili mo. Pupunta ka sa SM po kayo, yung basket po, yung isang basket na maliit, kailangan may 5,000 ka. Ibang-iba na po sa lahat po ng matagal na hindi nakauwi. Kailangan mo po talagang maayos yung decision mo ngayon kasi sobrang hirap po sa Pilipinas. Di ba? Kapag mahirap ka, unfair ang buhay sa isang mahirap. At ang mga taong mahirap, palagi nilang sinisisi ang gobyerno. Tigilan na natin yan. Kasi meron kang opportunity ngayon na hindi mo, di ba, hindi mo binibigyan ng atensyon ng pansin. Hindi po ako nagagalit, nagpapaliwanag lang. Alright, so next slide please. Ayan. So dito po ako magtatapos. Ito po yung gusto ko pong sabihin sa'yo. Napanood mo ako ngayon. Actually, hindi po ako taga dito sa community. Sobrang lapit lang sa akin ng grupo na to. Isa po ako sa naanyayahan lang. So, hindi po ako palagi nandito. So, dahil nandito ka, napakinggan mo ako, siguro isa ka po sa nagpipray ng opportunity. Diba siguro isa ka sa pagod na rin sa buhay mo kung kumaga hindi mo alam kung paano mo pauwiin yung sarili mo. Hindi mo alam kung paano mo saan mo uubusin yung natitirang 6 months para sa 25, para sa 2026 makakauwi ka na talaga for good. Ano ba dapat yun? Kumbaga itong nandito ka ngayon sa akin, ang gusto ko na pinakagagawin mo, evaluate yourself, kausapin mo sarili mo. After that, ano ba talaga yung gusto mo? Kung gusto mo ba talaga itong buhay na nakikita mo sa amin right now, then all you have to do, lapitan mo po yung coach mo. Magseryoso ka po. Seryosohin mo kasi hindi po alam ng coach yung sitwasyon mo. Ikaw po ang nakakaalam ng sitwasyon mo right now. Ikaw po yung nakakaalam dyan, di ba? Sitwasyon ng pamilya mo dito sa Pilipinas. Hindi po yan manghuhula yung coach mo. Tama po ba? Ikaw yung nakakaalam kung ano yung buhay na gusto mo para sa'yo at para sa pamilya mo. So gagawin mo to. Gagawin mo to kasi para, ako palagi kong iniisip, one day magiging matanda na ako, nakaupo na ako sa rocking chair ko, nakikinig ng kwento yung mga apo ko sa kwento ko. Gusto ko malaking malaking frame, sobrang laking frame, di ba? Now, every time na dumadaan sila, makikita nila ako, sasabihin talaga nila, dahil dyan sa matanda na yan, sa lula namin na yan, kaya kami yumaman ng ganito. Naalis kami sa kahirapan ng buhay. Kasi pwede talagang ipamana kayamanan. Kasi yung iba mali, sinasabi, puro lang kayo pera dyan, teka lang. Sino ba may sabi sa yung dalhin mo kasi? Kasi hindi naman daw nadadala ang pera. Sino ba masabi sa'yo dalhin mo? Ipapamana mo po yan kasi dalawa po yung pwedeng ipamana. Pwede mong ipamana kahirapan. Pwede mo rin ipamana yung kayamanan. So it's up to you. To be poor is hard. To be rich is hard. So choose hard kung ano yung gusto mong hirap kasi pareho pong mahirap yan. Pag tinatawid mo yung sarili mo, yes, mahirap. Pero that is unpermanent na kahirapan na tinatawid mo yung sarili mo. Mas mahirap po yung habang buhay kang naghihirap. So, basahin mo yung aking message. Your life is your message to the world. So make it sure that that message will inspire to a lot of people. Kasi minsan mo pong tinayuan yung buhay mo, yung pangarap mo na inilaban mo talaga, na dinulo mo talaga, 'di ba? No matter, 'di ba? Ano man yung pinagdaanan mo sa buhay. So with that, this is May Mentor Bibina Bordes once again. I really hope na na-enlighten ko po kayong lahat. Balikan mo po si coach mo, usap po kayo, and I really hope na inspired ko po kayong lahat. Back to you, coach!